ang karagatan ng Coron sa Palawan, hindi lang magagandang beach ang bumibida. Sa ilalim nito, nagkukubli ang mga ipo-ipo na grupo ng mga isda. Kumpul-kumpul sila sa dami. Pero ang na-enjoy na dami ng mga isdang nakikita dito, malayong malayo raw sa dating kalagayan kung saan ang mga isda nauubos na. Para unti-unting masolusyonan ang pagbaba ng populasyon ng mga isda, isang rehabilitasyon ang voluntaryong ginagawa ng mga lokal para mapanatili ang kanilang mayayamang karagatan. Ang sinumang mahuhuli at mapapatunayan na nagdidinamita sa dagat at maaari magpulta ng hanggang 100,000 pesos hanggang 5 million pesos. Noon, nahihirapan sila, sasabihin nila, gusto nyo lang naman ipakita sa turista ang mga isda. Sinasabi namin hindi po. Ito ay hindi lang para ipakita kung hindi, saan natin sila papatirahin, saan papalakihin ng isda. So, sinasabi namin, saan sila titira? Katulad ninyo, may bahay kayo, sila wala. Sa pagtutulungan ni Menchi at mga lokal ng Palawan, nagtalaga sila ng mga lugar kung saan pwede lamang mangisda. Lalo na't ito ang unang paraan para unti-unting manumbalik ang masigla nilang dagat. The Philippine Coast Guard remains fully committed in the protection of marine environment through maritime law enforcement, coastal patrols, and monitoring, lalo na pagdating sa mga illegal fishing. Para sa mangingisda na gaya ni Ronaldo, malaking bagay na hindi mapasok at mapangisdaan ng bahura kung saan nangingitlog ang mga isda. Noon, maraming isda, ikukumpara mo sa ngayon. Sa area, mayroon. Sa mga resort, bawal naman lumapit. Ganun, may tityo ka lang na sukat kasi nga para mapangalagaan din yung isda. Para sa akin na nakakaintindi, tingin ko malaking bagay. Kasi nga kung wala nang ibabawal na area, mauubos yung isda. Ang iba naman kasi, siguro sa hirap na rin ang buhay, na kung siyempre kung saan yung meron, gusto nila hulihin agad. Na hindi na naintindihan ba na kailangan paitlogin mo ng isda. Halimbawa na walang protected area, mauubos yung isda. Panawagan ko kung yung mga malaking pangisdaan naman, huwag sanang pumasok sa municipal water. Sa aming muling pagsisid sa dagat, nakita namin ang pangilan-ngilan na natitirang yaman nito. Sa hindi kalayuan, may napansin akong nakasilip. Isang kaibigan na mukhang masayang makakita ng bisita. Panaka-naka munang tumingin sa paligid niya. Saka ito tuluyang lumabas at sinabayan namin ng paglangoy. Ang pawikan parang nagsisilbing guide namin sa ilalim. Hanggang sa marating namin at makita ang daang-daang mga isda. Pero hindi lahat ng grupo abala sa pag-ikot. Dahil may school of fish naman na ang trip, magtambay na itsurang nakapatayo. Napaka-importante na inaalagaan yung mga areas, lalo na yung areas na very productive, na maraming corals, maraming isda.
Kasi for food security. At tignan natin in such a way na itong mga resources na ito ay importante, pero meron po silang limit, especially pag hindi natin pinangalagaan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.